Annyeonghaseyo, 여러분. So it's me again, and today I will give you tips on how to memorize 3,000 vocabularies in 4 weeks. Yes, you heard it right. 3,000 vocabularies in just 4 weeks. So, nag-wonder kayo, paano? How? So, don't skip this video. This is me on how to memorize faster. So, I want to share my experiences and some of my techniques paano mas dumadami yung mga learnings ko. For example, before ako mag-memorize ng vocabularies kinabukasan, I have to make sure na may plan ako tonight. Sumusulat ako sa isang papel kung ano yung gusto kong i-achieve or matutunan kinabukasan. So, this is my notebook, my mini notebook. So, dito nakikita nyo meron akong date and then lesson sa gilid. For example, ngayong araw, kung ano yung natutunan ko, nire-record ko talaga para mas ma-monitor ko yung progress ko. Ayan. And then, dito sa likod, monitoring din ako ng vocabulary. So, nilalagyan ko talaga na siya ng date and then number of vocabularies, kung ilan yung vocabularies na memorize ko. This is way of helping myself to be a better person every day. So, ever since na noong nag-aaral pa ako ng college, nag-aaral talaga ako ng madaling araw kasi mas gising yung utak ko, mas madali ako makaka-memorize. So, ito, para mas makita nyo, at saka magaya nyo rin, ito yung best time to study is 4 a.m. to 6 a.m. kasi yan nga, gising pa yung utak natin, mas madali ma-process yung mga informations. 6 a.m. to 7:30 p.m. nasa 50% na lang yung brain function natin. And then, night time, dito yung mas less, kahit ako, tested and proven to, kasi kahit ilang beses ko siyang i-memorize, kinabukasan pa rin hindi ko na siya naaalala. Kasi nga, paggabi, pagod na tayo physically and mentally. So, ayan, mas maganda talaga mag-aral kapag madaling araw. Mga chinggu or mga friends ko dyan na nanonood nito or nanonood dito. Ito ay hindi ko sinasabi dahil lamang gumagawa ako ng video. Ito ay sinasabi ko talaga dahil ito yung ginagawa ko talaga ever since nung nag-aaral pa ako ng kolehiyo. So, madaling araw talaga ako nag-aaral and I will show you some proof tsaka some techniques na ginagawa ko on, in this topic na dinidiscuss natin, how to memorize faster. So, itong orasan na to, pinicturan ko siya. Nagising ako nito kahapon. So, umaga to, madaling araw to. It's 4:14 a.m. Ito, proceed na tayo sa ways ko on how to memorize. For example, dito, sa places vocabularies, kuha tayo ng isa. Doon tayo sa house. So, zip. So, yan. Pag ako kasi nagme-memorize yan, sinusulat ko siya ng paulit-ulit. Sinusulat ko talaga siya ng paulit-ulit kahit nakailang ulit pa yan. As long as hindi ko pa siya na-memorize, paulit-ulit ko pa rin siyang sinusulat. At saka, kapag nagme-memorize ako, maingay ako. So, hindi ko lang nadala dito sa record, pero nagvo-vocal ako. Sinasalita ko, tsaka sinusulat para habang naririnig ko, sinusulat ko rin. Mas natatandaan ng utak ko. So, ito lamang yung mga some papers na nasulatan ko. So, yun nga, di ba sabi ko, paulit-ulit kong sinusulat, paulit-ulit kong sinasambit yung salita para mas maalala ko. Lalo na't ibang lingwahe yung pinag-aaralan natin. Ito ay nakaka-help, mas lalong nakaka-help kung paulit-ulit nating sinusulat at sinasambit. So, ito, meron akong isang notebooks na ang laman ay vocabularies lang. Ito, yung una object, ito places, and then
dito occupation. So, mas maganda na organize kayo para hindi kayo maguluhan sa mga notes nyo. So, speaking of notes, ito talaga yung notebook ko. Dito ko sinusulat yung mga lessons ko. Yung iba kasi nagde-depend lang sa book. Nagde-depend lang sila sa libro, so hindi na sila nagte-take down notes. Iba kasi kapag ikaw yung nagte-take down notes, mas maiintindihan mo kasi mas mula sa utak mo kung paano mo iniisa-isa yung topic. After taking down notes, doon ako nag-highlight. Nilalagay ko na yung color, yung mga important topics. Tapos naglalagay din ako niyan ng mga maliliit na papel kung ano yung dapat kong paulit-ulit na i-discuss, paulit-ulit ko na i-remind sa self ko para hindi ko makalimutan. Ito talaga yung pinakamabisa para hindi ko talaga makalimutan yung mga vocabularies na minamemorize ko. Ito, sinusulat ko siya sa papel, kinakat ko yung papel, at saka, ayan, dinidivide ko. For example, sa regular verb, object vocabularies, and then occupation. Ito, mas nakaka-help to talaga kasi kahit saan lugar ako, pwede ko siya madala. So, very convenient for me. And then, mas nasa-shuffle, for example, sa object. Bubunot lang ako ng isang papel and then, aalamin ko kung ano yun. So, ayan na nga. Ayan, nakikita nyo, for example, dito, sa regular verbs, meron akong 95. Nilalagyan ko siya ng bilang kung ilang verbs kasi ayun na nga, para mas ma-monitor ko yung progress ko sa pag-memorize. Ayan. Ito siya. So, marami-rami na. I hope kung kayo nanonood, marami na rin kayong vocabularies na memorize. Ayan. Very ino-organize ko siya para mas hindi ako mangarag. So, para pag-open ko pa lang ng bag ko or ng notes ko, alam ko na agad kung ano to. Kaya mas sinop ako, tsaka mas strict ako. Nilalagyan ko talaga siya ng labels at saka dates. Ayan. Speaking of tip on how to memorize faster, TIP. So, turn it into picture para mas lalo natin matandaan. Like eto, nagle-label ako para mas madali ko siyang makita, lalo na yung object vocabularies ay makikita ko lamang dito sa loob ng bahay. So, ayan, nilalagyan ko siya ng label kahit saan ako magpunta, may nababasa ako, mas nare-remind ako. Ito, kagaya ng ito, yung calendar. So, ayan, talyok. Ayan. So, dito, sa loob ng bahay, meron talaga akong, kahit saan ako magpunta, meron akong mga ganito. Label. Ayan, yung pinto, tsaka yung doorknob, nilalagyan ko. Ito, yung sa computer, at saka yung TV. So, ito, nung kagaya na kanina na nakita nyo, yung papel na sinabi ko na pinuputol ko, ito siya ngayon, yung sample niya. For example, kukuha ko ng isa. So, dito, pagkakuha ko ng isa, ayan, for example, neighborhood. Ito ay place naman na vocabularies. So, sa neighborhood, ayan, meron siyang English translation. And then, sa likod yung Hangul niya. Ayan. So, paulit-ulit ko yung ginagawa. Araw-araw, nare-remind ko, inuulit ko basa. Sinashuffle ko. Tsaka, ganun lang naman. Paulit-ulit lang naman natin dapat basahin at i-memorize kasi ayun na nga, lalo na ibang lingwahe yung inaaral natin, dapat palaging nakikita ng mata natin, palagi nating sinasambit para mas maalala natin. Turn it into picture. For example, sa isang object, yung bahay. So, maghanap kayo ng ways para paano nyo siya i-compare sa picture. Kasi pag mas lalong na-visualize natin, mas lalong natatandaan natin. Yun lang naman mga chinggo, paulit-ulit ng paulit-ulit. At alam mo yan, yung pinaka-importante para mas lalo tayong makamemorize, yun yung kung ano kakadeterminado para maka-learn ng mga new things.
Always remind yourself why I am doing this, why am I doing this. So, bakit mo ginagawa yan? Bakit ka ba nagme-memorize ng vocabulary? So, ayun, always remind yourself why you started. Hanggang dito na lamang. See you on my next video.